Another na masarap na namang merienda mga ka-Frenzy. At isa din po ito sa masarap na merienda, ang puto bao. At para po lalong sumarap ang ating puto bao ay lagyan po natin yan ng buko. Ay buti na laan po baya naman at aring puno ng niyog na ari ay makamasipag mamunga. Kung hindi nga po ari masipag mamunga ay naku po ay talaga namang ako po'y mga ngaladyo dun sa mga matataas na puno. At makakuha laan po tayo ng buko para sa ating agamitin sa pagluluto. Gayon! Nagsalang na nga po tayo ng asukal dito sa ating kawali at intayin na laan po natin yang matunaw. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan natunaw na po yung ating asukal. At ilagay na po natin yung ating kinayod na buko at haluin laan po natin ng haluin hanggang sa lumapot yung ating buko. At pagkaganyan na nga po ang kanyang itsura ay atin na po yung ahunin. At ilagay po muna natin yan dito sa ating sinaunang pinggan. Maglagay na nga po tayo ng 4 cups glutinous rice, 2 cups rice flour, 2 cups ng asukal at 2 cups na kinayod na niyog. At naglagay din po tayo dyan ng 2 tablespoon na OB flavor. At naglagay din po tayo dyan ng 1 tablespoon na OB food color. Kaunting tubig lang po ang ating ilagay dyan at atin pong halu-haluin. Dahil nga po naghugas naman tayo ng kamay at nagputol tayo ng kuko ay atin na po yung kamayin. Dahil mahirap naman po talagang paahin yan. Kailangan po talaga nating kamayin yan para po yung kanyang texture ay medyo buhaghag. At ihulma na nga po natin yan dito sa ating bao. Dito nga po natin yan ahulmahin sa bao. Para naman po talagang puto bao ang ating datingan. Gayon! At ilagay na nga po natin yung ating palaman na buko. At pag nailagay na nga po natin yung ating palaman ay takpan na po uli natin yan. At punuin laan po natin ng laman itong ating takalan. Pag napuno na nga po natin yung ating takalan ay atin naman po yung pindit-pinditin para maganda po ang ating pagkakahulma. At ganyan nga laan po kadaling gumawa ng puto bao. At itaktak na po natin yan dito sa dahon ng saging. At pwede na nga po natin siyang kainin. Uy, hindi pa. At dahil nga po sa bao natin siya hinulma ay malaki ang ating pagkakagawa. Kung wala nga po kayong takalang bao ay pwede naman po ang kaserola ay takalan po pala ng puto. Dahil nga po malaki yung ating takalang bao ay 3 piraso lang po ang ating nagawa. At ilagay na nga po natin ito sa ating steamer nang mailuto na. At habang nagawa nga po tayo ng puto bao ay nagpakulo na po tayo ng tubig. At dahil nga po malaki yung ating pagkakagawa sa puto bao ay mga 45 minutes po natin yang lutuin para po ay lutong-luto. At pagkatapos nga po ng 45 minutes ay ayan luto na po ang Franciella puto bao. At atin na po yung ahunin ay talaga naman pong mukhang masarap ang ating pagkakagawa. At ayan na nga po hatiin na natin sa gitna at tignan po natin yung ating palaman ay nako po ay talaga namang napakasarap pagkaganare. At napakaganda nga po ng ating pagkakaluto at ano pang iniintay, tikman na natin yan. Ay grabe mga ka-Frenzy, napakasarap talaga niya. At napakasarap din po talaga ng kanyang palaman. At dahil nga po malaki ang ating pagkakagawa ay yung isang piraso pa lang ay talaga namang busog na busog ka na. Mga ka-Frenzy, thank you for watching.